Ito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan, Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon ay April 29, 2025 na. At oras na po natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sala po na sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibaing dagat. Pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Local absentee voting sinimulan na. Todo Balita. 20 per kilong bigas bubuhos sa Labor Day. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, groundbreaking para sa first municipal park sa bayan ng Bulinaw isinagawa. Todo Balita. Congresswoman Rachel Arenas nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng kampanya. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, sinimulan na ng COMELEC nitong Lunes ang local absentee voting para sa May 12 elections. Ang mga absentee voter maaaring bumoto sa iba't ibang polling precincts ng COMELEC mula Abril 28 hanggang Abril 30, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang local absentee voting na automated. Ibig sabihin, walang machines na sa bawat lugar kung saan boboto ang local absentee voters, wika ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Yung balota ng mga local absentee voter ay isa-safe keep at at the same time, nasa loob ng selyadong envelope. Ito ay sabay-sabay na bubuksan sa May 12 ng gabi at sabay-sabay i-feed sa mga makina dito sa main office ng COMELEC. Ang mga absentee voter kinabibilangan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at media practitioner na naka-duty sa May 12 elections. Itinapat ng gobyerno sa May 1, Labor Day o araw ng paggawa ang roll-out ng pagbebenta ng 20 per kilo na bigas sa Cebu. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakasabay na selebrasyon ng Labor Day ay ilalarga ng Department of Agriculture at National Food Authority ang 20 per kilo ng bigas sa Cebu.
Sa May 2, ayon sa kay Castro, ay sisimula ng pagbebenta nito sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City, particular sa Bureau of Animal Industry. Malalaman niya sa ilalabas na guidelines kung saan sang lugar pa sa Visayas ibebenta ang 20 per kilo na bigas. Kinontra ng Armed Forces of the Philippines ay inihayag ng China na nakupahan na nito ang Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang katotohanan naman naging pahayag ng China patungkol dito at maaring bahagi lamang ng taktika upang malihis ang atensyon ng publiko hinggil sa mga espiya at troll farm na pinapuntahan ng Chinese Embassy sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni Trinidad na nagsagawa sila ng Interagency Maritime Operation kasamang Navy, Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at PNP Maritime Group at wala silang nakitang nakabantay na Chinese doon o kahit nakatayong bandila nila. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na masusing sinisiyasat ng otoridad ang unauthorized fund transfers sa mga apektadong customer ng CIMB Bank Philippines Incorporated nitong weekend. Ayon sa BSP, nakarating na rin sa kanilang kalaman na sinimulan na ng CIMB ang pagbabalik ng perang nawala sa kanilang mga customer. Noong Sabado, siniwalat ng social media account, The Millennial Filipina, na nagkaroon ng 500,000 unauthorized transfer sa isa pang account kahit walang ini-isyong OTP. Nagsampang mano na reklamo ang social media account owner sa CIMB Help Center at tumawag sa BSP at dito nalaman na meron pang siyam na nagrereklamo ng parehong nakaranas ng unauthorized transfer. Sagot ng PhilHealth, ang mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-init tulad ng heat stroke, sore eyes, bulot ng tubig, typhoid fever at dehydration. Ito inannounce ng Malacanang. Sarap na rin ang matinding init ng panahon na nararanasan ng publiko ngayong summer. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, saklaw na ngayon ng PhilHealth ang mga karaniwang sakit bilang bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagsisimula ng mainit na panahon, nagpaalala ang PhilHealth benefits ng mga karaniwang sakit tuwing tag-init, ani Castro. Saklaw ng PhilHealth na nabanggit na masakit at sagot ng pagpapagamot sa mga ito mula 7,000 hanggang 9,000.
Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Upang magtatag na isang inclusive space para sa mga recreational activities at social interaction, isinagawa ang groundbreaking ng local government unit ng Bulinaw para sa kanilang municipal park sa poblasyon Herminal, Bulinaw, Pangasinan. Sinabi ni Mary de Guzman, ang tourism officer ng Bulinaw, na ang proyekto na may nakalaan na budget na 25 million mula sa LGU's Development Fund at sumasaklaw sa 4,000 metro kwadrado ay kailangan sa nakaragdagan sa komunidad. Ang Bulinaw, ang tanging bayan na natitira sa lalawigan na walang municipal park. Ang aming lumalaking populasyon at ang pagtaas ng bilang ng mga bisita ay ang mga pangunahing dahilan sa likod ng idea ng pagtatatag ng isang parke, ani de Guzman. Dagdag pa niya, ang parke hindi lamang magbibigay ng isang recreational space, ngunit magsisilbi rin bilang isang hub para sa social interaction para sa mga residente at turista. Kaya naman, ang malapit ng tumaas na parke ay naasahang magpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga residente at sa karanasan sa turismo sa lugar. Dagdag dito, naka-schedule para sa pagkompleto sa 2026. Ang parke magtatampok na isang children's park kung saan ang mga bata ay maaaring maglaro ng malaya, masaya at ligtas. Isang forest garden at tiered bleacher seating para sa pag-upo at panonood, isang fountain, maginhawang paradahan at isang welcoming sign sa drop-off area, perpekto para sa mga pagkakataon at sa pagsiselfie. Samantala, nanawagan ng pagkakaisa si Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd Distrito sa gitna ng kampanya ngayong eleksyon. Sa kanyang talumpati sa isang barangay caucus kamakailan, sinabi ni Arenas na huwag tayo maghiwalay dahil sa eleksyon lang. Isang araw lang pong eleksyon, pero ang alam ninyong yung may malalapitan kayo, may mapupuntahan kayo, panghabang buhay yon. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng matagalang samahan at tiwala sa halip na pagkakahiwalay dahil sa politika. Aniya, mas mahalagang ingatan ang relasyon ng kapwa kaysa pairali ng hidwaan na madalas lumalabas tuwing eleksyon. Dagdag pa ni Arenas na noong nag-umpisa pa lamang siya, tinuring siya ng mga distrito niya bilang kaibigan at kalaunan ay naging kapamilya na. Dito ay pinaalala niya na ang ugnayang nabuo sa mga komunidad ay hindi dapat masira ng pansamantalang kompetisyon sa politika. Ayon pa sa mga political observers, ang mensahe ni Congresswoman Arenas ay naging makahulugan lalo na't dumarami ang mga kaso ng siraan at paninira sa pagitan ng mga kandidato at taga-suporta sa iba't ibang barangay sa mga sulok ng bansa ngayon dahil sa nalalapit na eleksyon. Umabot sa 148 ang na-hired on the spot na 4Ps beneficiaries sa sinagawa ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 na job fair sa ginanap na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas Caravan noong Abril 25 sa Dagupan City, People's Astrodome sa Dagupan City. Isa sa mga ito, si Neil Lopez, 25 anyos, mula Bimali, Pangasinan. Hindi ko po inakala na dito lang pala ako makakahanap ng trabaho. Salamat po sa DOLE at sa job fair na to, may trabaho na po ako. Higit kumulang 4,000 trabaho ang inialok sa nasabing job fair na dinaluhan ng 21 local at 9 overseas employers. Sa kabuuan 3,000 benepisyaryo ng 4Ps na lumahok, 148 na natanggap sa trabaho, habang 124 naman ang nitalang near hires. Dumalo sina DOLE Secretary Benvenido Laguesma, DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides, DSWD USEC Vilma Cabrera, DSWD ASEC Marites Maristela, DSWD ASEC Paul Lidesma, DOLE Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman, DOLE Assistant Regional Director Honorina Dian Baga, DSWD Regional Director Maria Angelo Gapalan at DOH Director Paula Sijoko.
Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Pinamunuan ni National Triathlete Kim Mangrobang ang mahigit 17,000 na tumugon sa panawagan para sa Galaxy Earth Day Run 2025 nitong linggo sa SM Mall of Asia Complex. Nanguna ang bimedaled triathlete sa women's 10K run sa kanyang oras na 39 minuto at 56 segundo sa pamumuno sa Manila leg. Sa karerang ito na inorganisa ng Run Rio at Samsung bilang title sponsor at SM Mall of Asia bilang official venue partner. Hindi nalalayo si Melissa Campos sa kanyang 42 minuto at 44 segundo habang si Aika Di Vera ay pangatlo sa kanyang 45 minutes at 24 seconds. Pinangunahan ni Carl Oxales ang lalaki nang matapos niya ang kurso sa loob ng 34 minutes at 33 seconds na sinundan ni na Mark John Castro at Pierre Edward Alponce. Sumanyo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdezia daw. Kantabay po natin si Ellie Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:21. Todo Balita. DWIZ. Ang ekstraordinaryong kwento. Nurse Aki D, ngam po iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak tita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsaida Lagipo, daytoy ti Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List. Number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List. Number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo
Pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:28 at welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo, ang paghatid po ng natin ng mga balita mula sa lalawigan ng Pangasinan, ng probinsyang lalawigan ng Pangasinan, ang galing. So 29 na ngayon at bukas ay katapusan. Siyempre ako pa rin po yung nakakasama, Susan Valdez Yadaw, sa ngalan po ni Carol Liway Iparraguirre. Ayan, 29 na ngayon. Ano ba yung okasyon ngayon? Marami pa rin okasyon ngayon hanggang bukas. Bukas ay Kalutan o Dalan. Ayan. Hinuhulaan na lang natin yung activity sa Dagupan City. Kasi hindi natin mahanap kung saan yung kanilang mga activities. Hindi gaanong taka. Hanapin nga natin, tignan nga natin kung mahanap natin yung mga activity ng Dagupan City. Ayan. Aha. Oo. Astig Stage daw. Ito yung mga yata. Ano na naman to? Bangus Festival. Okay. Wala, nakikita ko naman panay politika. Politiko, mga paniri. Ayan, mga siraan, taka muna. Saka na muna yan. Tignan muna natin yung activities. Wala bang pinakamalaki, pinakamahaba, pinakamagandang bangus? Ayun. Ito, meron naman pala silang ginagawa. Ayan, pinakamalaki, pinakamahaba daw, pinakamagandang bangus. Dito lang yan makikita sa Dagupan. Ayan, nagsagawa, muling pinatunayan ng mga, sabi ginaganap itong mga events na to. Ayan, parang hindi mo natin ramdam itong, hindi natin nararamdaman ng Bangus Festival ngayong taon. Ito, nagsagawa naman pala sila ng Bangus Rodeo 2025. Nagkaroon ng search for the heaviest bangus, longest, prettiest, fastest classifier, fastest bangus deboner, fastest bangus eater. Ito naman yung mga regular na
mga programa ng Bangus Festival simula ng magsimula itong Bangus Festival. Ilang taon na nga ba nakakalipas mula ng simula nito, kung saan ang founder nito ay si dating Mayor Benji Saplanlim. Pati itong mga events na to, 4 itong events na to na regular na ito yung mga main events ng Bangus Festival. Tapos dinagdagdagan na lang yung mga iba, ano na lang yung mga yon, add-on. Pero ito yung mga main, yung Bangus Rodeo, Kalutan ni Bangus, Kalutan ni Dalan, tapos street dancing, at saka isa pa, hindi ko na maalala kung ano yon. So yun yung hindi pwedeng mawala, kasama yon sa mga main events ng Bangus Festival. At bukas na yung Kalutan at Dalan. Ayan. O, siguro naman open naman siguro ito sa lahat. Ayan, kahit na ngayon, kahit na hindi ka kumuha ng grills, lahat naman pwede mag-put up ng grills sa kanilang mga tapat sa kanilang tapat. Tapat mo, mag-iihaw ako. Ayan. Tapat mo, ihawan ko. Ayan, parang tapat ko, ihawan ko. Yun, parang ganon, di ba? Kaya mga hindi na nagpupunta sa mga doon sa napakalayong event na ang hirap-hirap dahil ang layo talagang ang layo niya, may gas, lalo na kung nasa bandang gitna ka, no choice ka kundi maglakad. Ayan. Sa simula, yung iba pwede mong ipasok kapag ka nagse-set up pa, pero pagkatapos mo mag-set up, ilabas mo na yung sasakyan mo, bahala ka na mamayang pagkatapos, bahala ka na maglabas mamaya, bahala ka na maglipit. Hindi rin natin alam kung ilan ngayon ang kung gaano karami yung grills, pero mukhang hindi masyado. Dahil syempre nga abala nga po ang lokal na pamahalaan sa paghanda para sa eleksyon, tsaka syempre sa pangangampanya. Pero ngayon dahil campaign period at nangangampanya rin naman ang administrasyon, sana naman hayaan din nilang makapagkampanya din yung kanilang mga kalaban. Ayan. Sana wala nang harangan na maririnig po tayo. Sana lang masaya lang ang lahat. Kasi nga po ito ay festival, 'di ba? Fiesta. Bangus Festival, lalong-lalo na alam naman po natin ang mga lim. Ayan, ang tatay ng Bangus Festival ay si dating Mayor Benji Saplanlim. Kaya yung mga lim talaga mahal na mahal po nila ang Bangus Festival. Okay? At ang sabi nga natin, Bangus Festival para yan sa lahat. Para yan, lalong-lalo na para sa mga taga-Dagupan. So, yung mga makikita po natin, sigurado yan, lahat, sabi nga natin, tapat ko, ihawan ko. Marami yung mga ganun na lang yung ginagawa kaysa sa nakikisiksikan pa sila. Anyway, the true essence of kalutan naman is nagkakalutan kayo, nagkakasayahan kayo, marami kayo, at nag-i-enjoy kayo. Parang ganon. So, expect po natin bukas ang heavy traffic din kahit na gaganapin yun doon sa kalsada doon ay nag-ano rin yun, nag-overflow din yun kasi hindi na dadaan doon yung mga sasakyan. Dito na sila lahat sa downtown area. Dito pa naman sa downtown area ay hindi pa rin maayos dahil nga po sa mga kalsada na itinataas. Ayan. So, kung humarap na lang kayo ng area na hindi kayo masyadong mata-traffic. So, doon sa kabilang sa kabilang Di Venecia, highway kayo dumaan. Paghahanda rin naman para sa Pistay Diet. May 1st, ang activities kasi yan, 30 hanggang May 1. May 1 holiday yon, Labor Day, pero dito po sa Pangasinan, sinaselebrate po natin ito Pistay Diet naman. So, dati, ang nagsaselebrate lang ng Pistay Diet, Lingayen, Dagupan, San Fabian. Pero ngayon, halos lahat na. Basta may ilog, may tubig, ayan, Diet, nagpipiesta na sila.
Pero tama rin naman yon para hindi naman nagsisiksikan kasi dati noon sa Dagupan kapag kami first umaga pa lang traffic na sa Dagupan. Noon pa yan hindi pa matraffic noon ang Dagupan. Pero umaga pa lang matraffic na dahil papunta lahat sila sa Tondaligan. Pero ngayon, marunong na sila, meron na pupunta ng Sual. Basta kung saan may dagat, doon. Piyesta ng dagat na. Hindi na Dagupan City na lang, hindi na Pangasinan na lang nagsa-celebrate ng Pistay Dayat, kundi kahit saang panig na yata ng na basta merong dagat. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap na po alas 5:36. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Markoleta sa Senado. Markoleta sa inyo'y magseserbisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Markoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson na kinaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mapay iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, bilib. At sayan panahon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Pian nagamuran na umbalay sa tuan serbisyo. Napag amay una ang tosoy ay na umbalay. Aliwan say dilin interes to. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito. Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered.
of heaven on a patch of earth. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras, ganap na alas 5:40 at good morning pa rin po sa lahat ng mga napasarapan tulog. Yung ating kasama rito, yung ating partner, mukhang alangkungan. Yan. Masarap naman talaga matulog eh. Lalong-lalo na kapag yung kulang ka ng tulog at talagang masarap talaga matulog. Kapag ka nagkakaedad, yun ay kinukulang sa atin eh. Tulog na. Pero, ayan, balikan po natin yung ating mga balita. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan, natatawa ako dito sa Gikonsulta kasi meron akong kachat na kaibigan kahapon. So, ang sinasabi niya, sila daw, pati yung kanyang mga kaibigan, wala sila natatanggap na ayuda kasi wala rin silang Gikonsulta ID. Ayan. Wala silang Gikonsulta ID. Tamad naman ako mag-explain. Mahaba-haba rin yun na. Haba-haba rin yun na explanation na. So, ibig sabihin, marami pa rin po yung mga hindi pa alam na ganap kung ano talaga itong Gikonsulta. Bukod pa ito dun sa disinformation campaign, imbis na maunawaan talaga, iba kasi yung sinasabi ng iba, kaya tuloy, lalong-lalo na tuloy na mas nahihilo yung mga iba at hindi pa talaga nila naintindihan. Imagine nyo sabi, wala raw natatanggap na ayuda kasi nga wala silang ID ng Gikonsulta. Hindi po pang ayuda yung ID. Ayan. Ayun po ay para sa i-konsulta o konsulta po yun. Consultation o parang anong tawag nito? Yun, ID nga, identification nga yun, na ikaw ay enrolled na o ikaw ay registered na sa i-konsulta. Ayan. Eto po yan, ganito yan. Ang i-konsulta meron pong programa ang PhilHealth, ito nga pong i-konsulta. So, na lahat ng Pilipino na registered sa PhilHealth ay kinakailangan o at least man lang ay enrolled sa i-konsulta para sila ay makapagpa-check up. Ito yung mga kumbaga parang mas madaling intindihin yung outpatient. Dati kasi hindi mo ma-avail ang PhilHealth benefits kapag ikaw ay hindi nagpa-confine. Ayan. Kapag hindi ka na-confine, hindi mo ma-avail ang benepisyo ng PhilHealth. Pero ngayon, kahit na outpatient ka na lang, kahit na magpapa-check up ka na lang, eto na yon. Pwede mo nang magamit ang PhilHealth o yung benepisyo mo sa PhilHealth. Kasi noon, naalala namin kapag magpapakuha ka magpapa-check up talaga, yung kukuhanan ka ng mga ECG, lahat na ng mga importanteng mga kailangan mo malaman. Hindi naman sa executive check-up pa, pero at least malapit-lapit na doon kasi yung executive check-up lahat yun Kailangan ka pang kailangan ka pang magpa-confine o matulog sa ospital. Yun. Kailangan ka talaga ma-confine o matulog ka sa ospital para lang ma-avail mo ang PhilHealth. Pero ngayon hindi na. Pwede na yung outpatient. Ayan. At para mo ma-avail yon, kailangan naka-enroll ka sa i-konsulta program. Pero, bago ka ma-enroll naman sa i-konsulta, kailangan talaga member ka muna ng PhilHealth. Kapag hindi ka member, hindi ka rin naman qualified dito po sa i-konsulta. Ngayon ito, programa ito ng Philippine Health Insurance Corporation. At open ito sa lahat ng mga LGUs na i-offer sa lahat ng mga kanilang mga constituents. Kaya lang hindi ito masyadong napapansin or hindi siya special. Hindi siya masyadong ikinakampaign ng LGU para sa mga kababayan po natin na makapag-enroll, makapagparehistro dito po sa i-konsulta. Ang ginawa po ng provincial government, nagpasa po sila ng ordinansa
para ponduhan itong e-consulta. Ayan. Yung po e-consulta yan, nanatili po yan, separate po yan. Ito pong e-consulta, Government Unified Incentives for Medical Consultation. In short, ano po yung word na incentive? Incentive po ng gobyerno. Government Unified Incentives for Medical Consultations. Kumbaga sa insentibo lang ito para ikaw ay magpatala sa e-consulta. Kasi nga po, marami nga po tayo mga kababayan, kapag wala nararamdaman, tamad na magpa-check up. Ayan. O kaya, ang alam nila, wala silang pambayad, wala silang pambayad para makapagpa-konsulta. Ayan, makapagpa-check up. Kaya nga po, ang layon nga ng provincial government ay maging number 1 ang provincial government, maging healthiest province ang lalawigan ng Pangasinan. Kaya nga po, target nga po ni Governor Ramon Monmangico III. Tsaka siyempre po, sa tulong po ng Sangguniang Palalawigan headed by Vice Governor Mark Lambino, na iparehistro lahat ng mga Pangasinense dito po sa konsulta o e-konsulta program ng PhilHealth. At ito, kumbaga sa meron na silang pang-ayo o incentive para lamang magpa-konsulta, magpa-rehistro itong ating mga kababayan. Kasi nga yung iba, ayaw nilang umabsent. Ayan, kasi nga kuminsan sabi nga matagal, di ba? Pipila ka pa, lalo na kung maramihan, pipila ka, maiistorbo. So ayaw nilang magpunta, ayaw nilang magparehistro kasi nga may trabaho sila. So ito, dati 200 lang yung binibigay nung unang taon. Nung ikalawang taon, dinagdagan, ginawa ng 300 kasi maliit nga naman yung 200, walang mabili. So yung walang mabili ha, kasi pamasahe lang actually yung 200. Pamasahe papunta pa roon para ikaw ay ikaw ay magparehistro. Ngayon, dinagdagan na, ginawa ng 300. So, next year, hindi natin alam, malay natin 400 na yan, di ba? Kasi yearly din po yan na, yearly din yan na kailangan kayong nakaregister. So, wala po tayong magagawa doon sa na yon kasi yun din yung ng PhilHealth. Kailangan yearly mo rin siyang, yearly ka rin na nagre-renew. So, yearly din, na magbibigay din ng insentibo ang provincial government. Ito nga po yung tinatawag po natin na e-konsulta. So kapag kayo ay narehistro na, ayun nga po yung pinipila, nagpaparehistro sila. Yung iba diretso na nagpapacheck up, yung iba hindi pa nila ina-avail. Siguro nga mas busy, Pero ayun, at least meron na silang ID, yan, at ang ID, meron silang ID para pag sila magpapakonsulta, ayun, meron na silang ID. So yung po ID, hindi po yun pang ayuda. Yan, hindi po yan magagamit para makakuha ng ayuda kung saan man sila nila gustong kumuha ng ayuda. Yan, tatawa lang talaga ako. Wala daw silang ID ng e-konsulta, kaya hindi po sila wala silang ayuda. Ayan, at ito pong e-konsulta na to, itong merong mga card, sa provincial government lang. Ayan. Although ang Dagupan City, meron ding i-konsulta yan, kaya lang wala po siyang insentibo. Pero na lang, kapag makaisip po ang lokal na pamahalaan ng Dagupan na magbigay din ng counterpart para rin makapagparehistro yung ating mga kababayan o tayo dito sa Dagupan, o mag-isip din siya ng title din na SWAC o Unified o Insentibo, kung ano man yun, o i-konsulta plus ayuda, o depende rin yun, di ba? I-konsulta plus ayuda sa Dagupan, o baka dahil mas mayaman ang Dagupan, dahil bilyon-bilyon ang pera nito, ayan, malay natin, magbigay siya ng 500, o di ba, di masaya, o kahit na 1,000 para naman talagang ayuda na talaga, i-konsulta plus ayuda. Ayan, yung ayuda kasi, para insentibo lang yun sa rehistro dito nga po sa PhilHealth. Ayan. At dahil nga po sa ginagawang ito ng lokal na pamahalaan ng provincial government, ito nga pong massive na pagpaparehistro at pagbibigay ng at
gikonsulta. Yan pag ano. Partner naman kasi yan eh. Pwede naman siguro kung ayaw nila, i-consulta lang gusto nila, ayaw nila ng i-consulta, ayaw nila ng ano, ayaw nila incentive, pero pwede rin naman yun eh. Pero kung sino ba naman ang aayaw naman? 300 din yon. Nung minsan nga nandiyan nga tayo sa Alaminos kasi ito pong ano na to, ito lamang yung ano, ito yung anong tawag nito? Ito yung benepisyo na manggagaling sa gobyerno na kumbaga para sa lahat. Hindi ka kailangan mahirap, hindi ka kailangan middle ano. So lahat ito pwedeng pwede itong i-konsulta para sa lahat. Ayan, hindi ito pumipili bata, matanda, pangit, maganda. So kailangan lahat. Yun po yung target nga. Kailangan lahat nga po ng Pilipino, makinabang nga po sa benepisyo nga po ng PhilHealth. At ito nga po dahil nga sa maganda yung turnout, natuwa naman ang PhilHealth kasi nga, kumbaga sa ano, itong kanyang programa, itong kanyang i-consulta program, nilalangaw po sa mga LGU dahil hindi nga po ito napapansin. So, tanging ang provincial government lang ng Pangasinan ang nagbigay ng importansya dito po sa programang ito ng PhilHealth na hindi minaganda ng mga iba dahil nga sa hinahanapan nga po nila ng negative. Yan. Negative aspect. Yan. Ginawa nila ng issue, ginawa nila ng kung ano-ano pa, pero in totality po nito napakaganda ng layunin po ng programang ito ng PhilHealth at saka po ng provincial government. So parang nagpartner yung i-konsulta sa PhilHealth, i-konsulta sa provincial government. Ayan. Okay, mali na po no. Hindi ito at ito, walang perang ibinibigay ang PhilHealth na direct kay Gico. Yan, iba kasi ibinulsa daw ni Gico, ninakaw ni Gico. May mga ganun na talaga super fertile yung kanilang kaisipan. Hindi fertile pala, marumi yung kanilang mga kaisipan. Or maayos naman yung isip nila, kaya dinudumi nila, pinupulyot nila yung kanilang isip. Diba? Yung mag-isip kayo ng gano'n, polluted lang talaga yung isip ng mga gano'n. So yun, sabi nga po ng PhilHealth, yung po mga nakalipas na mga inilalatag po natin sa inyo, walang ibinibig, actually siguro baka ngayon meron na siguro, no? Hopefully siguro meron naman na siguro, pero yung mga nakalipas po na interview o yung inilatag po natin sa inyo, wala pang ibinibigay ang PhilHealth sa provincial government, pero ang provincial government halos 1 million na nga po yung kanilang napa-enroll dito nga po sa e-consulta na ayun po pinartneran po nila ng e-consulta. So ibig sabihin kung 1 million yon times 300 pesos, magkano yon? Yon, gano'n nakalaki yung naipaluwal ng provincial government para lamang magpa-enroll sa e-consulta itong ating mga kababayan sa Pangasinan. So, sabi nga po ng isang executive po ng PhilHealth, nagbigay po sila ng komendasyon sa e-consulta project po ng probinsya at at saka hinimok niya ang iba pang mga LGUs o iba pang mga lalawigan na gayahin ito. Kaya nga po sinasabi natin, malay natin ang Dagupan City dahil mayaman naman, di ba? Mayaman kaya, ilang bilyon nga yan, bilyon na ngayon naririnig nga po natin taon-taon. At ang laki nga po ng tawag nito, ang laki ng inilalaan nitong ang laki na inilalaan niyang budget para sa scholarship na hindi naman yata nauubos o hindi naman yata nagagamit lahat. At ang laki rin ng para sa infrastruktura. Ilan ba yung budget na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan dito po sa Dagupan City. So siguro mas maganda rin gayahin din ito ng Dagupan City at wag 300 lang kasi mas konti.
laki-lakihan nyo ng konti. Gawin nyo ng 1,000. Ayan. O, diba? I-consulta plus ayuda. Ay di lahat yan sigurado nakapila. At para lahat naman na, sigurado magkaroon sila ng, ng i-consulta card. O, diba? Para sabi nga ng PhilHealth, mga ibang lalawigan, gayahin ninyo ang probinsya ng Pangasinan na halos lahat na ng mga residente, yung target nga po nito, lahat ng residente mapa-enroll dito sa e-consulta program. Ayan. So, yan, maliwanag Nakakatuwa kasi dito sa Dagupan, dahil naririnig lang nila, 300, yan. Wala kami 300 kan daw. Hindi, huwag kayo mag-alala. Dito sa Dagupan, kapag ka nagkaroon yan, hindi 300 lang, 1,000, harinawa. At sana nga meron. Yan. Sana meron. Yung maglaan sila rin ng ganyan para diba, mabilis pa tayo sa alas 4 na nakapila sa lahat kung saan man pumila yan. Ganong puta-puta nga ang gano 53 degrees centigrade pa yung heat index na tinatawag na yan. Sigurado pila yung mga kababayan po natin sa dito sa Dalmalinaw po ito na programa kung sakali lang. Malay natin naman makaalala bigla ang sanggunian. Yan. Sabagay hindi naman sila basta hindi makakagalaw din naman ang city government kung wala pong approval ang sangguniang panlunsod. Ayan. Alam naman po natin na karamihan sa lahat ng mga naipasa na yan, ang nag-approve ay ang majority dahil hindi naman po ma-approvehan yan ng minority. Ay nagawa pala nila nagawa pala nila yung sila lang. Okay, ayon po kay PhilHealth Vice President for Region 1 si Dennis Adre noon sa isang interview, ang e-consulta is a commendable program at ang iba pang mga probinsya kailangan gayahin ito at gawin itong model project. Ayan, model project ito. Ang PhilHealth na siyang may programa po nitong e-consulta na to, agaylay pa nagdayo tula provincial government headed by Governor Monmon Gico III. Tapos naman yung ibang sektor naman sinisira yung imahe ng programa kung ano mga pinalalabas nilang mga issue na hindi naman siya dapat issue. Kaya tuloy yung ating mga kababayan nahihilo. Kaya yung iba, imbis na maintindihan nila, hindi tuloy nila maintindihan. Yeah, marami pa rin po yung hindi nakakaintindi, bagamat halos yung mga, kahit sa mga lalawigan din, ay kahit sa mga munisipyo din, pinapaliwanag na nila, kung minsan kasi mangiras mandungalmot. Mangiras mandungalmot yung ating mga kababayan, kaya tuloy basta, ang ininterest na lang nila yung 300 o yung ayuda. Ayuda tingin na rin doon kasi 300 Pero ayuda sa pamasahe lang po yun. Hindi yun ayuda para sa kung saan man, hindi yun AKAP, hindi yun AIX, hindi yun MAIP, at kung ano-ano pa na ibinibigay po ng national government. Yun po ay galing sa provincial government. Ang purpose nga nito para lamang sila ay magpa-rehistro sa e-consulta program ng PhilHealth. Okay? Sana yun po ay naging malinaw sa ating mga kababayan. At hindi ko mahanap dito yung ating Okay, wala na tayong sapat na oras. Ang bilis ng oras natin, 1 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig at saka sa lahat ng mga kandidato po natin na tumatakbo. Relax lang po kayo. Gayan po ninyo ang Team Life. Masaya lang sila. Pasayaw-sayaw pa. Anong tawag nito? Yun. Pasayaw-sayaw na lang talaga sila. At mas maganda na yun. Malayo pong maganda na yun kaysa yung anong tawag nito, ang umiindak sa kanilang katawan nila kaysa yung may say-sangi, labir tapos puro paninira po yung naririnig. Puro paninira na lang yung naririnig natin at saka yung lumalabas sa kanilang mga bunganga. So good luck po lahat at bukas nga sabi nga natin, kalutan na dalan, expect for
matraffic bukas. Wala na po tayong sapat na oras. Kuya Benji, good morning. Madam Rose, good morning. Mama Ta, good morning. Hindi ko mahanap dito yung ano natin, yung Facebook natin dito, yung Facebook Live natin. Antabayanan po ninyo mga kaibigan, susunod agad, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita. Ako po niyo nakasama sa ngalan po ni Karen Liway. Ako si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin si John Christian Lambino. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.